Okay, so sumagot na po si Mr. Christian Isguera. Yung unang part, kasi medyo mahaba yung sagot niya eh. Gusto kong i-break it down natin sa ating political audit for today and let's listen in. Pero hindi talaga lahat pwede maging journalist, no? So, tulad ng binabanggit ko before, sa mga sumusubaybay dito sa ating walang kakwenta-kwentang podcast, all journalists, if they go to social media, they can be content creators, but not all content creators can be journalists. Iyan yung point ni Chris Ulo eh. Kasi si Christian Isguera, isang point niya rito, sinasabi niya na coordinated daw yung attack. Ang sagot ko dyan, hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi iba-iba yung sinasabi ng mga tao sa kanya. Halimbawa, pumunta ka kay Kuya Alfred. Si Kuya Alfred sinasabi sa kanya na magkaisa tayo. So, unity yung messaging niya. Pag pumunta ka kay Chris Ulo, sinasabi niya na we expect better from you. Kasi journalist siya nga eh. Pumunta ka kay Top 1. Si Top 1 naman, nakikipag-trashtukan sa kanya. Sinasabi ni Top 1 na yung about dun sa tax ni Christian, which I think nagbabayad naman si Sir Christian dyan. So, get nyo? Kasi kung coordinated attack siya, dapat isa-isa, pare-parehas yung messaging. Di ba? Pwede kasi na, kunyari, kayo, iba-iba yung opinion nyo about kay Christian Isguera. Merong sa inyo, naiinis, meron naman naiinis, pero hindi naman gigil na gigil, di ba? So iba-iba yung sinasabi nyo. Hindi yun, walang coordination yun. Pero iisa yung ruta na pinupuntahan nyo, na pinagtatanggol nyo yung Pangulo in your own way. Di ba? Ganun yun. So dun pa lang, I think it's unfair to label the Marcos vloggers as coordinated attack ito. I don't think so. Okay? Kasi iba-iba yung messaging nila eh. Pero yung pagmamahal nila dun sa Pangulo ngayon, pare-parehas. Ako kasi, nasa gitna ako rito. I am criticizing the president in the right time. May due date, di ba? Sa ngayon, intayin natin. Nagsampa nga, ang dami ng kinasuhan, no? Never heard before yan. Putik, naubos lahat ng mga kontraktor. Hindi naman naubos lahat. Pero marami ng nakasuhan. Anyway, tuloy natin. Ayun. Pwedeng President Marcos Jr. Unang-unang pagkakataon na babanggitin mo yung pangalan ng leader ng bansa, pwedeng President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pwedeng Ine-explain niya kasi rito yung di ba minsan ang tawag ng journalist, Marcos Duterte, ganyan lang. So okay lang naman yun, o hindi issue yun eh. Ang issue kasi dito, people expected very high from you, Christian, kasi nga journalist ka. Para bumaba ka sa lebelo ng mga DDS, parang nakakagulat yun. Diba? You can criticize Marcos, criticize him all you want. Sabihin mo na ang tagal naman ng mga dapat ikulong. O diba? Pwede. Kasi yun yung messaging ko rito eh. I will criticize in the right time. Sa ngayon, maghihintay ako patiently. Diba? Nasimulan na eh. E di, antay na lang natin yung kalalabasan nito. May mga nakukulong ba? Yes, of course. May mga nakakasuhan ba? Yes, of course. So let's wait for the until the last minute nito. Kasi hindi naman mabilis ang hustisya rito. Alam mo naman niya. Alam nyo naman yan, Diyos ko Lord. Alam nyo, yung impeachment siguro yung pinakamabilis na nakita ko. Yung sa trial dates. Like for example, yung normal na kasuhan. Kasi ako, nagkaso na ako, nakasuhan na ako. Diyos ko, taon nang tinatagal. Pero ako willing to wait, konti na lang, 14 months, di ba? Okay yun. President Marcos Jr. Dito na tayo. That's, sabi niya, isang bala lang daw ako. Pero makikita yung sasabihin nila. Oy, wag gano'n na, yung mga negative na gano'n, wag nating yan. Wag nating, wag tayong lumibelo sa mga DDS. Let's have a healthy discussion. Pwede tayong magalit kay Christian, yung moral outrage nyo sa kanya for calling the president that word, di ba? Ako kasi, para sa akin talaga, gusto ko lang patapusin. Gusto ko lang makita kung ano yung gagawin niya. Unti na lang eh. 'Di ba? So far, kung titingnan mo yung body of work nitong administration na to, from the POGOs to the to the near extinction of the DDS legacy, talagang it's very impressive, 'di ba? Pero I want more. Yung more na yun, 14 months na lang yun, idol. Anyway, tuloy natin. Hindi dilawang ka, pinklawan ka. Hindi po. Hindi ako dilawan, tsaka hindi ako pinklawan. Kung nakaupo ngayon sa Malacanang, pinklawan, o kaya dilawan, at napalusatan din ng mga questionable flood control projects na yan, yun din po yung sasabihin kong proposition.
Oo. Pero in-explain naman niya ni Attorney Claire 'di ba sinabi ni Attorney Claire yung kinlip natin, kaya ngayon yung kinlip ko Kasi nga ahead of time kasi ginagawa yung mga ano na yon, yung mga insertions na yon, 'di ba? And nangako kasi sila na gagawin na talaga nila yon. Hindi naman niya ine-expect na kukurakutin nila. This is why kung titignan niyo yung buong narrative nito, if you listen to both camps, makikita niyo talaga na napalusutan siya. Kaya siya nagalit 'di ba? To the point na yung sarili niyang pinsan kinasuhan, 'di ba? Ngayon, putik, nagkakagulo tayo sa 'di ba kasi yung mga umaatras yung mga witnesses, 'di ba? Ano ba naman 'yan? Who is credible, who is not, 'di ba? Pero ako I really believe in fairness and equality. Kung may makulong, kung wala di nga, 'di ba? Pero ang akin lang, let's wait for the due date. Yun again, let's be patient. Andito na tayo lahat At saka wag ka na rin ang problema kasi dun sa sinabi ni Christian kasi, ano yan gagawin bala ng DDS yan. O kita mo si Christian Isguera na isang magaling na journalist, napaka-credible yan, tinawag na tanga or kasabwat ang Pangulo. Di ba nakakadagdag ng gatong yan? Kasi eto, realidad tayo. The president has a negative, hindi man negative rating, pero yung ratings niya, yung net satisfactory rating niya is already mababa. You would agree with me, di ba, sa mga survey. Bakit? Kasi puro negative publicity di ba? Hindi naman kaya lahat yan ni Attorney Claire Hindi nga kaya yan ng mga BBM vloggers na nagmamalasakit para sa administrasyon na to And as someone na hindi naman ako supporter ni Marcos, I can see that. Di ba? I can see the drop in the administration, di ba? So ako, as much as possible, I will criticize correctly. Iniingatan ko yung salita ko kasi baka makadagdag ako doon sa apoy na sinimulan ng mga DDS, di ba? Yun I mean, it's a very small nuance, but the thing is, mas simple kasi yung salita, mas madali siyang kumalat, 'di ba? Mas simple yung branding, mas mabilis kumalat. 'Di ba? Ano yung branding niya? Tanga at saka kasabwat. Hindi ba pwedeng may neglect na nangyari? It's either negligent or incompetent. Or tama. Negligence or compliance or complicitness. Tama, di ba? So at least doon sa framing na yun, maayos. Negligent ba yung Pangulo? I don't think so. Bakit? Kasi nga, tinatry niya naman na pahuli yung mga taong nanggagago, di ba? That's the reality of the situation. I think si Sir Christian is missing out the point. Na ine-explain ni Attorney Claire, ine-explain ng mga BBM vloggers na iba-iba lang sila talaga ng atake. And with the coordinated attack, I don't think so. Gusto niyo makakita ng coordinated attack, try niyong panoorin yung sinabi. Ito, I think meron akong content na hanapin nyo na lang dito sa catalog ko. Yung DDS tsaka si Vico Soto. May black propaganda sila kay Vico Soto noon. Hanapin nyo, try nyo. Ano yung point? Bakit ko sinasabi yun? Kasi dito kasi nakikinig kasi ako dun sa mga kunyari yung 9-minute video ni Kuya Alfred, yung video ni Top 1. Si Top 1 di ko na sinama Bakit? Kasi si Top 1 kasi galit na galit Maka Marcos talaga yun Isa pa yun Pag sinunog mo yun mag-aamay Marcos din yun di ba? So si Attorney Claire din pinakinggan ko. Lahat sila pinakinggan ko. Iniiba-iba yung messaging nila. Kasi nga, it's more of the love of BBM or yung pagka-loyalista nila na kanilang pinoprotektahan. They know na sumasadsad talaga yung imahe ng Pangulo because of the constant attacks of the DDS. Ano yan propaganda yan Biruin mo, isa sa mga pinakakilala na tao sa bansa or everybody knows Rodrigo Duterte ang umatake kay Pangulong Marcos di nakakabit na sa kanya yun, but still hindi niya naman dinedefend yung sarili niya publicly on the matter di ba? So and he's really trying his best na mapakulong yung mga dapat mapakulong. So ako, until such a time na matatapos na yung kunyari nasa sa bandang September 2027 na tayo marami pa ring laya magagalit na ako noon, 'di ba? Yun pwede na.
pwede ko nang tawaging tanga o kasabwat kapag umabot na tayo doon at wala pang napakulong. Sa ngayon, grabe yung balita, di ba? Yung mga nag-aatrasa, eto na lang, yung kay Romualdez na lang, di ba? Sabing ganito ni Ombudsman, sige, kahit mag-ano kayo, meron pa akong 28 na tetestigo, tapos sabi naman ni Romualdez, hindi, di ba? So, nagbabanggaan, nagpupukpukan to ferret out the truth. Yun naman yung gusto natin lahat di ba? But the thing is, wag na tayong dumagtag do sa naratibo ng mga negatibo na dala-dala ng mga DDS. Wag na tayo doon. Yung mga DDS naman, pwede kayong sumali sa community ng mga loyalista, ng mga pink, pero wag kayong dumagdag doon sa toxicity ng discussion. Pwede naman tayo mag-discuss Ako, ang position ko, maghihintay ako. Willing to wait ako. Bakit? Matagal na ako naghihintay Again, uulitin ko lagi yung kwento dito sa Antipolo. Every year, bumabaha sa Marcos Highway. Ngayon ko lang na-realize na may flood control budget pala dyan. Pero bakit every year bumabaha dyan? Kasi nga, siguro kinukurakot. Allegedly kinukurakot. It makes sense. Sino nag-point out nun? Di ba si BBM, di ba? So it's good na nagsisimula yung mga ganitong bagay, conversation. Ang akin lang, wag lang sana tayong dumagdag doon sa ad hominems na binabato kay Pangulo kasi wala namang mapapalayan Isang tao lang makikinabang dyan. Guess who kung sino? Gaya mga lads.